Well, kasi yung survey, di ba, yung time that the survey was conducted, yun yung time na kakadivulge lang ni Zaldico ng yung mga mali-maletang mga pera, yung kanyang parang teleserye ng mga videos, yun. Tapos, yun din yung week before the rally, no? The second rally, yung November 30. So, understandable na ganun kababa. Pero talagang ano siya, worrisome, no? Yung gano'n, no? For a president that's facing a lot of challenges, no? And si VP Sara kasi pag nakikita mo, solid talaga yung support sa kanya ng Mindanao at saka yung chunks of the Visayas, no? Sa akin, ano to pwede kasing makita to bilang yung ethno-linguistic support, yung mga may affiliation talaga sa kanya yung taga Mindanao at saka yung mga Bisaya. Oh. So bakit ganun ang nangyari? Kasi ina-expect natin na kapag pinakita na very visible si Presidente pagdating dito sa investigation, of course the administration is hoping to improve the numbers. Pero ang nangyari, linawin ko lang po, mali kasi yung nabasa na numero kanina sa SWS Bumaba ng 3% yung trust ratings ni PBBM, habang nag-improve naman ng 31% yung trust ratings ni VP Sara. Kinokorek ko lang po, mali po kasi yung nabasa ko kanina na numbers. So, bakit ganon? Gaano kalaki po yung epekto nung sunod-sunod na video message ni PBBM showing na hands-on siya, very hands-on dun sa probe? Yeah, very hands-on, but people are probably thinking that the buck stops at the president. And at the end of the day, meron siyang pananagutan, no, sa taong bayan bakit nangyari yon. And syempre, may mga kamag-anak, may mga malapit sa presidente na involve at yung mga videos ni Zaldico tila parang papunta na sa kanya talaga yung mga sinasabing accusations, di ba? Meanwhile, yung kay VP Sara naman na downplay, parang na downplay yung confidential funds yung diskurso, yung media attention because of yung flood control corruption scandal. Kaya that can probably explain yung sa kanya, no, yung dagdag